Alright, magandang gabi po sa lahat ng mga kaibigan po natin ng mga nagbabarko, sa mga kaibigan ko po na kasama sa trabaho po, sa lahat po ng mga sumusuporta po sa aking video at nanonood po. So, welcome po sa ating vlog for today. So, for today po, ang vlog po natin is tungkol po sa mga dokumento na kailangan na meron ka pag gusto mo magbarko. So, ito po yung mga basic needs po ng mga taong nagbabarko po, like seafarer or seaman po kung tawagin po nila. So, ang papakita po natin ngayon vlog na tayo is yung mga importanteng dokumento na meron dapat ang isang nagbabarko, which is yung pinaka basic po. So, simula po tayo. So, ito po yung dokumento po, which is napakalaki po kasi lahat po ng mga dokumento namin dito po nakalagay. Saka, yun po, gusto ko lang po ipalam sa inyo na hindi po namin or hindi ko po nakuha to ng biglaan na isang bagsak po lahat ng training kinuha ko. So hindi po ganun yun. Bali po ang nangyari po is every bababa ka meron po mga course na pinapakuha, so kailangan mag-update. So kung ititignan po natin is medyo marami po siya, pero yung ibibigay pong info ngayon is yung mga kailangan po at yung pinaka basic na po na kailangan sa isang tao nagbabarko po as a starter po. Okay? So start po tayo. Sorry po sa boss ko, medyo masama talaga yung boses ko ngayon. So ang pinaka-importante, una sa importante na dapat meron ka pa nagbabarko ka is number 1 po is yung passport po. So passport. So as you can see po, meron po akong tatlong klaseng passport. Bali, 4 na po yung passport ko, which shows kung gaano din po kagagal nagbabarko. Passport po, pag onboard ko po, iniwan po to sa HR dito sa amin. But kung kailangan mo po yung passport mo, binibigay naman po nila, especially sa mga port na kailangan pagdawas ng passport ko. But on a day-to-day basis, yung pinaka ginagamit lang po namin is kung wala po yung passport, short pass or ID lang po yung ginagamit namin. Kaya na po. So, yun po. Tingnan po natin. So, ito po. Okay, pag walang short pass, ID ginagamit. Info lang po yan. So, yun po. Isa sa pinaka-importante na meron pa nagbabarko ka is passport. Okay? Sa nakakakuha, sa mga DFA po sa atin, pwede kang kumuha ng passport. Pag ikaw ay ex-OFW, napakadali lang pumunta ka dun sa kabilang gate, dyan sa may Asiana, papapasukin ka agad, even without a schedule online. But pag newly ka kukuha ka ng bagong-bago, as in wala ka pang passport, need mo magpa-online schedule. Okay, so first thing na kailangan na meron ka pag nagbabarko ka or gusto mo magbarko or mag-ibang bansa, passport po. Napaka-importante po, Philippine passport. So second po na kailangan na meron ka pag ikaw ay magbabarko, na napaka-importante po sa at na magsasabi na ikaw talaga ng marino, ay Seaman's Book. So Philippine Seaman's Book po, ito po S3 kung tawagin nila pag shortcut. Okay, so ito po ang Seaman's Book, Philippine Seaman's Book. So tingnan natin ang isang example ng Philippine Seaman's Book. Tingnan tayo ng maganda-ganda. So Philippine Seaman's Book po, ito pa ang itsura ng Philippine Seaman's Book. So, nakagay po dito lahat ng info. Saan mo siya kinuha, validation niya. At kung pag sumasakay ka, tinatakan po ng master on board or kapitan. Kung kailan ka nagsimula, kailangan ka sa kontrata mo kung anong vessel ka, and kung ano yung rank mo. So, yan po ang Seaman's Book. Aside from that, tinatakan din po sa likod siya sa mga port na pinupuntahan niyo. Okay? But nowadays, yun din po, pag umaalis ka rin po ng Pilipinas, instead na sa passport sila tumatatak, dito po sila tumatatak. So mas maraming tatak po ito ng mga alis mo. Okay po, yan natin magano karami. Yan, yan, blanco, yan po, yan mga arrival sa departure mo. Okay. So, tingnan natin. Kasi hindi ko lang alam kung ganun pa rin yun. Kung sa passport tinatatak na o sa
Dito sa Siemens book talaga tinatap ang departure talaga. Ayan po. So, sari-sari may kita mo dyan. Canada, Los Angeles. So, napakaraming tatak talaga niya. So, yan po yung pangalawa na kailangan na meron ka Siemens book. Kailangan natin yung passport natin. Sorry kailangan ko bumalik sa passport. Sa passport, actually, sa passport, yun, nagtatatak talaga silang immigration natin sa Siemens book pag seafarer ka, hindi sa passport. Kung meron man tatak na may kita ka sa passport mo, yung ibang mga port authority na pinupuntahan, yan sila nagtatatak. Pero pag aalis ka ng barko, yung Siemens book ang tinatatakan nila, hindi yung passport mo. Yung passport ang tinatakan nila, hindi yung Siemens book ang tinatakan nila, hindi yung passport mo. Sorry. Okay po. So yan po. Una kailangan mo passport. Second na kailangan mo Siemens book. But bago ka makakuha ng Siemens book, ito po ang isang pinaka-importanting info na may share na kailangan nyo malaman at i-share ko sa inyo. Kailangan po meron ka pong basic safety training. Ito pong basic safety training po ay yung pinaka kailangan mong kunin para maka-acquire ka ng Siemens book po. Ito po si basic safety training. Yan po ang isang example ng basic safety training na certificate po. Okay, paano kumuha niyan? So, makakakuha ka niyan sa mga maritime school sa Pilipinas. Okay? So, if you want to become a seafarer, you should have a Siemens book, but before you can get a Siemens book, you have to go to a training. This one consists of 7 days yata sa training, and then 1 actual, which is yung tatalong ka sa sa mataas na part ng pool pababa. Pero wag naman kayo matakot kasi may life jacket naman po kayo, tulutan kayo kahit naman. Pero although mataas talaga siya, magka-firefighting po kayo. Tapos pupunta kayo sa isang compartment na madilim, magre-rescue kayo ng isang dummy. And then yung proper na pagsuot ng fire jacket, yung mga tawag dito, yung mga fire extinguisher. So yung basic safety training, yun po talaga yung kailangan natin bago tayo maka-embark sa barko. So yan po yung kailangan natin para makakuha rin yung Siemens book. So pagkatapos nyo po makakuha niya sa mga maritime school sa atin, magkakaroon kayo ng certificate at kailangan nyo po siya pa-authenticate. So meron po kami dalawang klaseng authenticate. Bibilisan ko na po kasi masyado po mahaba kung hihimay-himayin ko siya. May dalawang klase po na na authentication. Before po is yung NAC, which is ito po yung NAC. Lagay po dyan NAC. Yan po yung NAC na naka-authenticate siya sa marina. And yung pinakabago po ngayon authenticate is yung COP. So COP, dating NAC ngayon, COP na siya ngayon. So ayan naman po yung COP niya. Sa UX Marina po nakalagay. So medyo komplikado po kasi actually maiintindihan nyo naman po yan pag kayo po yung nag-training na ng Siemens, ng BST, yung mismo instructor magsasabi nyo na kung saan nyo kukunin tong mga authentication na to. There were time na nagtatanong sa marina, well actually sa marina talaga kinukuha yan, sorry. Pumunta kasi pinakamalapit na marina, ako kasi dati kumukuha ako sa may main nila, yung nasa may Masagana. Pero ngayon wala na sa Masagana, nasa SM Manila na, which is nung time naman na pumunta ako is medyo mabilis. Ganon din po sa Siemens book. Once nakakuha na kayo ng training nyo ng BST, pag magka-process na kayo ng Siemens book, doon po kayo pupunta sa marina para kumuha nun, as well sa authentication ng papers nyo ng BST. Okay? So recap po tayo. Unang kailangan nyo passport, Siemens book, and then yung pinaka-importante training, which is yung basic safety training po. Papa-authenticate po natin yan, BST, COP na po siya ngayon. Okay? So further information, malalaman nyo naman po yan kung ano po yung dapat nyo kunin doon. Okay? Regarding sa authentication na yan. Okay? Next thing po na dapat meron kapag ikaw po ay sasakay sa isang passenger ship is another training po,
Hindi ko alam kung mandatory na to, pero alam ko mandatory to kasi upgrade nang umuwi ako nag-upgrade talaga yung training. So meron tayong Ship Security Awareness Training and Seafarers with Duty Designated Security Duties. So SDSD kung tawagin ko. Ganon din po. Kinuha ko rin po siya sa isang maritime school sa Manila po. Okay. Po. So ganon din po. Ito po, if I'm not mistaken, 3 days lang po to. Then after mo makuha yung certificate sa maritime school, punta ka ng marina para may authenticate to, ipapa-COP nyo po. Hindi ko lang sigurado kung ilang araw tatagal yon. Okay? So, sa price nito, kung hindi ko nagkakamali ng SDSD, Ship Security Awareness, is alam ko nasa mga 1.8 yata to or 2,000. I'm not very sure, pero nasa ganun siguro yung mga range. Pero yung basic safety training po natin, medyo ano po to, cost ito, alam ko nasa mga 4,000 to 5,000 yata. Okay? So, hindi ko lang sigurado, pero pwede nyo naman po check sa Google or i-online nyo po siya. Mas madali nyo po makikita yung kung magkano yung range ng price ng training. Okay? Regarding sa mga COP, pagpapa-authenticate, hindi ko na rin maalala kung magkano siya, pero siguro mga nasa 1,000, parang gano'n. Okay? So, gaya na sabi ko, ang binibigay ko po sa inyo dito is yung mga information lang po, yung mga little things na pwede po magamit nyo, at least may idea po kayo sa mga trainings or mga dapat yung bayar kung magkano yung range nyo. Okay? So, we have 4 already. We have passport, Seaman's Book, basic safety training, which is yung BT nga. BT na siya ngayon, yung pinaka-training para magkaroon ng Seaman's Book. And then, yung SDSD, yung ship security training. Then, meron tayong tinatawag din na crowd management. So, if you're gonna be working on a passenger ship, kailangan meron kang crowd management. Okay? Saan to nakukuha? Nakukuha rin to sa mga training school sa Pilipinas. Okay? So, you can, if you go to check out some school or maritime school, you can see all the courses that they are offering. Okay? Makikita nyo lahat to, yung price niya. So, crowd management ko medyo iba yan sa akin kasi sa barko ko siya kinuha. So, pag sa barko mo siya kinuha, libre siya. Okay? Kakandak ni safety officer to, manonood ka ng video, question and answer, then afterwards, they will give you a certificate which is valid naman sa Pilipinas kasi sa barko mo nga siya kinuha. Okay? So, ito yung crowd management ko. So, hindi ko na siya pinapa-authenticate kasi iisa lang naman yung principal ko sinasakyan saka yung barkong sinasakyan ko. So, okay lang siya. Pero, pag kukuha kayo nito, kailangan nyo rin siya pa-authenticate saka COP. Yung authenticate yung COP yun. Okay? So, ganun din. Pag pina-COP nyo siya, sa marina po lahat ang punta nyo. At pag kukuha kayo, as I said, check nyo po yung mga maritime school na meron po sa atin. Ayoko magsabi ng maritime school kasi wala naman ako makukuha sa kanila kung i-endorse ko sila. Okay, so ayoko mag-endorse na kahit ano. Okay, ayaw pumasok. Ayaw nyo pumasok. Uy! Okay. So, yun po ang mga importante na dapat ka meron. Ilahin natin ang passport ulit, Seaman's Book, BT, Ship Security na training, and crowd management. 5 na po yun. So, yun lang ang pinaka-basic na kukunin mo. Aside from that, pag na-hire ka na isang company, pakukuhanin ka nila ng PIDOS, which is like this. Sila naman ang mag-i-schedule nila. Sila ang mag-i-schedule sa inyo kung kailan yung PIDOS. Okay, pagpalis ka na, excuse me, pagpalis ka na, sila magbibigay ng schedule sa'yo para sa PIDOS mo. Okay, so ito wala naman bayad to, company mo na yung magpo-provide dito. Okay, so PIDOS. So, 6 na yon. And then, meron pang isang training dito na alam kong yung company nyo rin magbibigay. Okay, so meron din anti-piracy training awareness sa mga seagoing vessel. Okay, lahat ng mga nagbabarko kailangan meron din ito. Okay, so company rin nagbibigay nito. If you are in my same company, silang bahala na mag-provide nito. Bibigyan ka lang ng schedule and then you have to attend, and then after that after that day, bibigyan ka lang ng certificate. Okay, anti-piracy.
So, yan po yung mga importante na meron ka. Teka lang. Meron pa po tayong isa na tinatawag na SRC. SRC ko nasa passport ko kasi. So, SRC. So, SRC kinukuha po sa POEA. Hindi ko alam kung valid pa rin yung SRC kasi alam ko may ibang ID na ngayon. Kasi pinakuha kami ngayon ng ganito. Workers Information Sheet sa POEA. So, ito pwede ka naman kumuha nito kahit i-online mo lang poea.gov.ph. I-fill up mo lahat ng sagot dito. May question answer dyan. Tapos, i-print mo. Maganda na yung meron ka nito kung gusto mo talaga mag-ibang bansa or magbarko kasi talagang hahanapan ka nito. Pero SRC nga, before I did this one in POEA sa EDSA sa may tapat ng galeriya. Okay? So, hindi ko alam kung ni-required pa rin nila to. But you can just check it out, okay? And then after po niyan, ang hindi ko mapapakita sa inyo kasi nandun siya sa HR ay yung yellow vaccine po o yellow fever, which is itong yellow fever. So, wala kasi ako copy nun. Basta take down notes na lang po siya. Yellow fever po, makukuha nyo po to sa quarantine sa atin sa Pilipinas po. Kung di ako nagkakamali, 800 po yata siya, 800 pesos po siya. So, kailangan nyo po magpabaksin ng yellow fever. Okay? Then, ngayon, may minamandatory na lang po, na din po sila sa mga umaalis, which is yung polio vaccine. Yun naman po, 300 po. So, alam ko ito yung mga papakuwasan nyo pagpaalis na talaga kayo. Yellow fever, saka yung polio vaccine. So, range ng yellow fever is 800 and yung polio. Kung pwede kayong pumunta sa center na lang kayo magpaturok kasi alam ko sa center libre lang yan eh. Okay? And then ano pa ba? NBI. NBI, kailangan ka rin may NBI pag sasampa ka ng ibang bansa para makita nilang wala kang criminal record. Okay? NBI. Yan. NBI, so everybody knows what is NBI. Okay? Alam mo NBI ka rin. And then, balik tayo sa itong sinasabi ko sa inyo, mga extra na lang to, pero I'm very sure na pag aalis na kayo, makukuhanin kayo nito. Okay? Basta ito lang tandaan nyo. Ang pinaka-importante sa lahat na meron kayo para sa pagsisimula nyo: passport, Seaman's Book, BT na training para makakuha kayo ng Seaman's Book, crowd management training, tapos yung SDST nga, yung ship security. Ipa-authenticate nyo yung tatlong certificate na yon, and after nun, magiging madali na sa inyo lahat. Sundan yung susunod ng mga steps. Okay? Vaccine, yellow fever, yung polio vaccine, tapos yung SRC nga na sinabi ko, hindi ko lang kung may-record na nila yon, saka yung POEA. So, yun lang po yung mga kailangan, hindi lang kasi medyo marami talaga. Pero kung talagang gusto magbarko, yan ang pinakaparaan para makapagbarko ka talaga. Okay? Kailangan magsakripisyo sa kailangan ng konting tiyaga talaga sa pag-a-apply. Okay? Pero once na nakasakay naman kayo, may madali na lahat mabayaran yung mga bagay na pinaghirapan nyo. Okay? So, ano pa ba nakakalimutan ko? So, nasabi ko na yung vaccine. Okay na yun. So, basically, yun lang mga kailangan nyo. So, siguro sa mga gagastusin nyo, let's say siguro na roughly mga 30 siguro. Sobra na yung kasama na yung pamasahe nyo. So, yun lang po ang mga bagay na mabibigay ko sa inyong information if you are willing to go and work on a cruise ship or gusto mo mag-work sa mga cargo. Pero alam ko pag sa mga cargo vessel, sa mga ganong klaseng vessel is mas marami yung training na kailangan meron sila kasi sila lang hindi tulad dito na hati yung mga emergency duties. Okay? So dito medyo konti pa yung training. Nadadagdagan na yung training mo pag baba mo, may mga updating gano'n. So kailangan mo kunin yan. Okay? Gaya na sabi ko, hindi ko naman nakuha yung training ko na isang bagsak. So unti-unti ko siyang
kinuha nung sumasakay na ako. Okay? So, yun lang po ang masasabi ko. Maraming salamat po sa mga kaibigan ko sumusuporta. Del Chang po, i-follow nyo po ako sa YouTube, sa Facebook po, like and share nyo po yung channel ko. My Pirates Life po, paki-like nyo po yan. Pasensya na po yung papalit-palit po ako ng pangalan kasi nakaraan nung nilagay ko yung Buhay Marino. Meron na palang kabaro natin na gumagamit doon. Ayoko naman na agawan siya sa pangalan na ginagamit niya. Respeto po natin sa kanya yon. So, kailangan ko po magpalit ng pangalan para mas magiging maganda po yung vlog natin at hindi tayo na maagaw ng pangalan sa mga kaibigan natin nagbabarko. So, maraming salamat po sa panonood ng vlog ko. Sana po may natutunan kayo sa mga sinabi ko. At gaya na sabi ko sa lagi kong sinasabi sa ending ng video ko, hanggat kaya natin pong sumakay lang po tayo. Habaan natin yung sipag, habaan natin yung pasensya natin sa kasipag lang po para po pagdating ng panahon lahat ng paghihirap natin maramdaman natin at mapakinabangan natin ng maayos po. Okay? So, thank you po sa lahat. Shoutout sa mga kaibigan ko, sa mga kasama ko sa barko, sa mga kamag-anak ko, sa mga kaibigan ko sa Pilipinas, at sa lahat ng mga tao nagbabarko po. Mabuhay po tayong lahat. Alam natin, this year is not really very good for us, especially sa cruising industry dahil sa COVID-19 na nangyayari. Sa ngayon po, actually, i-share ko rin lang po sa inyo. So, possibly po, papunta kami ng nagsimula po yung cruise namin sa Asia po. So, supposedly, papunta kami ng Colombo. Tinanggap pa kami sa Thailand. Then, galing kami Singapore. Tinanggap pa kami sa Thailand, sa Malaysia. Then, nung papunta na kami ng Sri Lanka, patawid na is nag-declare sila na close na yung port nila as well as Mumbai. And then nung pabalik na po kami, nag-declare din po ang Malaysia na sarado na rin po sila. So ngayon, napakahirap po at pabalik po kami ngayon, papunta kami ng Cambodia na para i-disembark yung mga pasero. So hindi po natin alam kung ano pong mangyayari dito sa COVID-19 na to. Talagang naapektuhan yung cruising industry natin at yung trabaho natin. Let's hope for the best po. So ayan po. As you can see po, sana makita. Dito po kami galing, papunta dapat kami dito. Pero hindi na kami natuloy. Ayan po, bumabalik po kami. Papunta po kami dito sa Cambodia. So, iikot po kami. Ayan po, galing po kami sa Penang. Nagpaikot-ikot na yung barko as you can see sa Malacca Strait. So, now po, papunta na po kami ng Cambodia. Hopefully tanggapin po nila kami, at kung hindi po kami tatanggapin, hindi pa po namin alam kung ano mangyayari kasi ang mga info po nangyayari sa barko is hindi po instant talaga. So kailangan namin maghintay kung sasabihin ni Kapitan. Okay, so yun, share ko lang po yun. Humaba po tuloy yung video ko. So yun po, maraming salamat po sa lahat. Thank you so much sa mga kaibigan ko, mga kabuhay natin, mga kabaro natin, kabuhay yan. Gandang buhay para sabihin ko. Mga kabaro natin nagbabarko, mga kasama natin mga nasa iba't ibang parte ng mundo sa cruising industry. Pray lang po tayo at alam natin lahat ang ma-overcome natin po. So maraming salamat po. Like and share nyo po yung aking channel sa YouTube po. My Pirates Life po. Thank you po. Mabuhay tayong lahat. God bless po.